Thank you to our Foreign Affairs Secretary, Secretary Ricky Manalo, the Apostolic Nuncio, the Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, other members of the Cabinet today present, the honorable members of the Senate, National Historical Commission of the Philippines, Chairman Emmanuel F. Calario, Manila City Mayor Maria Sheila Lacuna. Of course, the greetings would not be complete without my greeting, of course, our First Lady Lisa Araneta Marcos. Other distinguished guests, my fellow Filipinos, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa buong sambayanan. Sa araw ng kalayaan, isang napakalaking karangalan ang tumayo bilang kinatawan ng sambayanan at manguna sa pagkikilala at pagsasariwa sa katapangan at panindigan ng ating ninunot bayani na siyang nagbunsod ng matamis na kasarinlan na ating tinatamasa ngayon. Mananatili ang mga ito sa ating alaala at sa lahat ng ating salinlahi na taus-pusong tatanaw magpakailanman ng utang na loob sa kanilang ipinamalas na kagitingan. 125 years since the declaration of independence in Cavite, it is appropriate to pause to reflect on how far we have come from that profound transformative event in our history. The heroes of our liberation would be proud to know that we have thrown off the ominous yoke of domination, never again to be subservient to any external force that directs or determines our destiny. We have stayed the course and adhered to their ideals for our free and independent country, popular, representative, and responsible. We have evolved into a healthy and vibrant republic with a stable government supported by growing institutions and mechanisms, all of whose mandate and authority ultimately emanate from and are owed to the Filipino people. Then as now, it remains an unassailable, self-evident principle that sovereignty resides in our people. Ours is a government peopled by men and women of laws. We have a legal framework firmly in place that can enforce public order and bring justice, which operates within a judiciary designed as an independent and impartial tribunal. But in spite of these evolutionary developments, which are the hallmark of a free, independent, and democratic state, we still have a long, daunting journey ahead to fulfill the dreams of our forefathers. It is said that there are manifold unfreedoms prevailing in society that stand in the way of human development. These are the corrosive political and social conditions that make the nation not as free as we would like to profess and to believe, such as poverty, inadequate economic opportunities, disabling rather than enabling living conditions, inequality, and apathy. Our independence was not the end, but merely the principal means to achieve full development of the Filipino. Our success and the pursuit of happiness are not just the ultimate goals of our independence. These are to be seen as the expanded notions of human freedom. We subscribe to this, for after all, it is the blessing of independence and democracy that we have vowed to secure for ourselves and for our posterity. 125 years on, we will view our nation's development as freedom with more focus and determination. We will strive to remove the unfreedoms. We will aim to feed the hungry, free the bound, and banish poverty. These are primordial, moral, and existential imperatives that are laid upon your government. Through wise policies, we will foster a highly conducive and enabling environment in which the exercise of true human compassion shall allow for the full development of the Filipino. We have laid down the Philippine Development Plan for the next 6 years. We will implement such with vigor and with consistency. In this administration, the government will be responsible. I have said it before. I shall say it once more. I will be with you on that long and uphill road to achieve our dream of freedom. Freedom from hunger, freedom from neglect, freedom from fear. But as integral actors in our democracy, we are all involved in this collective pursuit of real freedoms. That duty rests with all of us. So once again, I appeal for unity and solidarity in our efforts to perfect our hard-fought freedom and achieve genuine national progress.
Heeding this call will indispensably require patriotism and a strong sense of community, diligence, industry, and responsibility from all our citizens. As President, I call to mind and once again declare the exhortation of the leader of the Philippine Revolutionary Government and the first President of the Republic of the Philippines, General Emilio Aguinaldo. And he said, "We cannot free ourselves unless we move forward united in a single desire." This is our single desire, to be genuinely free by achieving full development as a single, united, and indivisible Filipino nation. With this desire, let us renew the pledge made by our forefathers. Imbued with firm confidence in divine providence, let us bind ourselves to support our free and independent republic, if need be with our lives, with our fortunes, and with our most sacred blessing, our honor. We owe this to our national heroes who had won for us this freedom that we now enjoy. We owe this to the next generations of Filipinos to whom we swear to bequeath a stronger and genuinely free republic. Mabuhay ang malayang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas magpakailanman. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli nating bigyan ng masigabong palakpakan ang ating mahal na Pangulo. Ang bahagi ito ng parada ay pangungunahan ng Banda Matanda ng General Trias Cavite. Ang bandang ito ay ang dating Banda San Francisco de Malamon, ang orihinal na banda na tumutugtog ng Marcha Nacional Filipina. Nang lumaon ay naging ating pambansang awit noong ipinahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong ikadalawa ng Hunyo taong 1898 sa tahanan ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ang kasalukuyang mga kasapi ng Banda Matanda ay ang ika-5 at 6 na henerasyon ng ating banda. Kasunod nito ang 125 watawat ng Pilipinas na sumisimbolo sa ika-125 anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na sinusundan ng watawat ng iba't ibang mga local government units at mga local and national government agencies na nakikibahagi sa ating pagdiriwang. Ang watawat na ito ay tangan-tangan ng ating mga laging handang Boy Scouts of the Philippines. Una sa ating mga kapakinabangan at mga mabubuting katangian ay ang kasarinlan. Ito ay pinangungunahan ng Lakambini ng Kasarinlan, Binibining Parul Kitolas Shah, Miss Grand International Third Runner-Up 2015 at Binibining Pilipinas Tourism 2014. Ano po yan? Kita ko sa stage.
Bakit ako? Tapos na. Tapos na eh. At tinapuntungayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Mga kababayan, bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating mga kawal Pilipino, ang mga kasapi ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Pinangungunahan ito ni Major General Audrey L. Pasha, Commander ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Ang kanyang kalupunan, Colonels Dean Ramos, Bernard Frial Pelobello, Arnel Ulay, Captain Primo Tabares, Colonels Rex Templonuevo at Villamor Costales Jr. Sumusunod po ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peterson de Vera. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Ronnie D. Petinglay. Ang kanyang kalupunan, Commander Dandy Tagupa, Aniceto Medalla III, Lieutenant Colonel Saturnino F. Onefred III, Emil Ryan Aquino at Commander Gino Antonio Benavides. Sumusunod ang kalupad ng ating mga kawal ng Philippine Army. Sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Bastiñas, ang Philippine Army ay lagi nakahandang maglingkod sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial. Isinusulong ang Army Literacy Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan gamit ang Community Support Program. Ang kalupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa panguna ni Commander Conlu. Ang Philippine Navy ang siyang tanod ng ating karagatan, ang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating nasa sakupang dagat, nagsasagawa ng mercy missions, rescue at relief operations sa panahon ng kalamidad, kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Naririto po ang kalupad ng Philippine Air Force na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Tadea. Sila ang tinaguriang mga anghel na mapaglingap, tagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga tauhan at kagamitan ng sandatahang lakas. Kanilang napatunayan ang kagitingan sa gitna ng mga labanan at pagsaklolo sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada, ang Special Operations Forces sa kasuotang battle dress attire na pinamumunuan ni Commodore Rolando Sarmento. Ang kanyang kalupunan, Lieutenant Colonels Mayo Malyari, Benito Paragas Licena, Brian Makutay, Renato Portugal at Santiago Bautista. Ang unang batalyon binubuo ng Scout Ranger Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Felicito Cuti. Ito ang mga individual na nakakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations mula Reconnaissance, Intelligence at Demolitions. Narito naman po ang Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Force Reconnaissance Group, Naval Special Operations Command at Philippine Marine Corps. Ang mga unit na ito ay sinanay sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Forces o Special Operations Forces ay mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga kaukulang dagdag operasyon. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pangunguna ni PNPA Cadet First Class Martinez Mark Jordan Macarubo. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaigang paglilingkod, karangalan at hustisya. Gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officer.
Sumusunod po ang hanay ng ating kapulisan, ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas o Philippine National Police na pinamumunuan ni Police Brigadier General Ricardo Layug Jr. Ang kanyang kalupunan, Police Colonels Benjamin Ariola, Santos Sumingwa, Jenny Texon at Ronald Tagaw. Ang ating kapulisan ang tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad. Kabilang sa hanay nito na nasa ating harapan ng Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon. Nariyan po ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group, ang tinaguriang The Guardians of the Highway. Ito ang National Operating Support Unit na pangunahing mandato ang magpatupad ng batas sa carnapping, hijacking, highway robbery at iba pang mga kaugnay na batas tulad ng Republic Act 4136. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management na itinalaga sa pagpapanatili ng katahimikan, kapayapaan at kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng publiko sa mga rally o demonstrasyon. Isa sa pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguyod ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard, na pinamumunuan ni Commodore Fidelis Salidao, Director, National Operations Center for Oil Pollution. Ang unang batalyon ay nasa pamumuno ni Commander John Stranger Lachauna. Pinalakas ng Republic Act 993 o Philippine Coast Guard Law of 2009 ng PCG bilang na uniformed and armed service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon naman ay pinamumunuan ni Commander John Lyndon S. Bacsinela. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Chief Superintendent Nahum Barbata Rosa. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsala ang dulot ng sunog sa mga gusali, kabahayan, iba pang mga katulad na estruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Bahagi ng pagsisiguro nito ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety systems. Kilala sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Penology na binuo sa pamamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Ang batalyon nito ay nasa pamuno ni Superintendent Joel Carl Blando. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol ng pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng kulungan sa syudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa. Pangunahing pinagtutuunan ng pansin nito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguriang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte, mga pansamantalang nakadetine habang umuusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahatulan o nasentensyahan na. Paparating na po sa tanghalan ang mga sasakyan at gamit pandigma, maging ang mga gamit sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations, gayon din ang mga tauhang kabilang sa espesyal na unit, kasama na rin po ang mga pansuportang unit. Nangunguna ang KLTV o Kia Light Tactical Vehicle, lula ng mga kasundaluhan, nakatuon sa mga operasyong espesyal partikular kontra terorismo. Sumusunod po ang ating truck vehicles na bahagi po ng ating armor asset ng Philippine Army. Ang tinaguriang Combat Arm of Decision. Nariyan din po ang Commando V300 ng Philippine Marine Corps na magagamit sa lupa o tubigmang operasyon. Malaki ang bahagi nito sa kampanya laban sa grupo ng terorista. Narito naman ang bahagi ng ating artillery asset, the King of Battle. Ang ating 105mm howitzer mula po sa ating Philippine Marine Corps na sinusundan naman po ng Atmos 155mm howitzer system na agarang makareresponde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Ito ay bahagi pa rin ng modernisasyon ng mga kagamitang pandigma ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sumusunod po ang 960th Air and Missile Defense Group ng Philippine Air Force. Ang high-tech at sopistikadong modern surface-to-air missile systems na ginagamit sa air defense operations upang maprotektahan ang mga instalasyon at infrastruktura. Narito naman po ang ating chemical, biological, radiological, and nuclear team mula po sa ating Philippine Army. Kasama po ang combat ambulance gamit sa paglilikas ng mga kasundaluang nagiging biktima ng labanan sa pagkakataong sila po ay maging sugatan. Narito rin ang Mobile Command Center, nakadisenyo para sa mabilisang pagtatalaga para sa operasyong militar at pagtulong sa mamamayan. Naglalaman ito ng gamit pang komunikasyon at may bago ring teknolohiya sa impormasyon. Ang communication van ng Army Signal Regiment ginagamit sa larangan ng pakikipag-ugnayan
At nariyan din po, katabi nito ang minesweeper. Sumusunod po ang communication van mula naman sa ating Philippine Navy. Narito naman ang ating mga engineering equipment na ginagamit sa larangan ng pagsusulong ng pambansang kaunlaran sa pamamagitan ng mga infrastruktura. Gayun din, malaki ang papel na ginagampanan sa humanitarian and disaster response operations. Nasa ating harapan po ang rescue equipment ng Philippine Army na maaaring magamit sa high-angle rescue. Gayun din po ang troop carrier na ginagamit sa pag-transport ng tropa at maging mga supply sa panahon ng humanitarian assistance and disaster response. Nasa ating harapan ang 11 metrong rigid hull inflatable boat ng Naval Special Operations Group ng Navy, ginagamit sa maliitang SEAL operation at rescue boat ng Disaster Response Unit ng Army. Nasa ating harapan naman po ang SWAT team, ang Police in Bikes o ang Manila Police Bike Patrollers. Sila po ay pinamumunuan ni Police Lieutenant Jesse Yape. Ang patrollers na ito ay regular na nagsasagawa ng pagpapatrolya na bahagi ng inisyatiba ng Manila Police District sa paglalaan ng maximum police visibility sa lungsod ng Maynila. Dumaraan naman po ang bumubuo sa Highway Patrol Group Motorcycle Unit na niyuutilisa upang maipamalas ang ligtas at epektibong pagpapatupad ng batas trapiko, gayon din ang magsilbing instrumento sa pagpapanatili ng magandang ugnayan sa komunidad. Pangunahing tungkulin nito ang traffic laws enforcement, crowd control at ang pagbibigay ng VIP security escorts sa mga kaganapang pambansa o lokal. Nangangalaga ng kaayusan at kapayapaan, sila ang nakatuon sa iba't ibang uri ng krimeng, kabilang ang pagnanakaw, pagsalakay at iba pang paglabag sa batas, ang Mobile Patrol ng NCRPO. Ito po ay mula sa iba't ibang distrito. Paparating naman po sa tanghalan ang hanay ng Scene of the Crime Operatives o SOCO na bahagi ng Forensic Group. Ang Health Service at Communication Engineering Service. Nariyan din po ang Special Operations Unit ng PNP, ang Aviation Security Group na responsable sa pagsasagawa ng armed intervention sa panahon ng hijacking at maging sa operasyong kontra terorismo. Ang Sub-Specialized Vehicles and Tiger 2019 Multi-Armored Personal Carriers na nagpapahintulot sa gunner na pumutok mula sa loob ng sasakyan, habang ang pangalawang bersyon ay magagamit sa matataas na gusali sa pagkakataong sinalakay ito. Ang light protected at all-terrain vehicle na ito ay naglulula ng tropa nito para sa entry assault sa gusali at iba pa ang istruktura. Narito naman po ang asset ng Bureau of Fire Protection at ang fire trucks at ang mga gamit pang rescue operation. Samantala, nanguna po ang ating Philippine Coast Guard, nandiyan ang kanilang ambulance, ang EOD bomb squad, ang jet ski, at syempre pa po ang rubber boat. Gayon din po ang aluminum boat. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang Pambansang Pulisya at ang Tanod Baybayin ng Pilipinas, kasama ang Bureau of Fire Protection at ang Bureau of Jail Management and Penology na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa masaganang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas. Ang susunod na kapakinabangan o benefits at mga mabubuting katangian, virtues, ay ang kapatiran na pinangungunahan ng Lakambini ng Kapatiran, Binibining Meiji Cruz, Miss Cosmo World 2022 at Binibining Pilipinas 2022 Second Runner-Up. Ito ay sinusundan ng tanghalang Bagong Sibol.
Ang cluster na ito ay binubuo ng mga kawani mula sa Commission on Elections, Commission on Human Rights, Civil Service Commission, Commission on Audit, at National Council on Disability Affairs. Palakpakan po natin ang mga kawani sa cluster na ito na binubuo ng Commission on Elections, Commission on Human Rights, Civil Service Commission, Commission on Audit, at National Council on Disability Affairs. Ang nasasaksihan naman na kapakinabangan at mga mabubuting katangian ay ang kapanatagan. Ito ay pinangungunahan ng Lakambini ng Kapanatagan, Binibining Angeli Dion Gomez, Miss Tourism International 2014. Siya ay sinusundan ng Katanghal Incorporated. Kasama sa cluster na ito ang mga magigiting na mga kawani mula sa Department of Interior and Local Government, Bureau of Immigration, at National Bureau of Investigation. Ang sumusunod na kapakinabangan at mga mabuting katangian ay ang paglagok sa o pinangungunahan ito ng Lakambini ng Paglagok, Binibining Cyril D. Payumo, World Cup Model 2022 at Miss Tourism International 2019. Kasunod ng Lakambini, ang Longos Monterno Saltator. Kasama sa cluster na ito, mga matatapat na kawani mula sa National Economic and Development Authority, Department of Trade and Industry, Department of Budget and Management, Department of Labor and Employment, Department of Finance, Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Migrant Workers,
Cooperative Development Authority. Ang kasalukuyang kapakinabangan at mga mabubuting katangian ay ang sigla. Kinakatawan ang lakambini ng sigla ni Binibining Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021. Sinusundan siya ng mananayaw mula sa Tanyong Integrated School. Ang cluster ng sigla ay binubuo ng mga ahensya mula sa Department of Transportation, Philippine Merchant Marine Academy, Department of Information and Communications Technology, at ng Land Transportation Office. Ngayon naman po ay ating nasasaksihan ang kapakinabangan at mga mabubuting katangian. Ito po ang ginhawa. Pinangungunahan ni Binibining Annie Yuson Chen, Miss Chinese World 2023 at Miss Philippines Earth Water 2018 kasama ang Sikai Theater and Dance Guild. Kasama sa cluster nito ang mga masisigasig na mga kawani. Gaya po ng nabanggit kanina ang masisigasig na mga kawani mula po sa Department of Social Welfare and Development. Ang Department of Agriculture. PCSO of Philippine Charities Sweepstakes Office. Government Service Insurance System.
National Anti-Poverty Commission. PSA o Philippine Statistics Authority. At ang PhilHealth. Ang sumusunod na kapakinabangan at mga mabubuting katangian ay ang kaligtasan. Kinakatawan ni Binibining Iliana Marie Aduana, Miss Philippines Earth 2023 at Miss Fit Philippines 2021 ang lakambini ng kaligtasan. Siya ay sinusundan ng hiyas ng sining folkloric dance troupe. Kasama sa cluster na ito ang mga maaasahang mga kawani mula sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Energy, Climate Change Commission, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, Department of Public Works and Highways, Office of Civil Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa ating harap naman po ngayon ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Salubungin po natin ang Department of National Defense. At ang Philippine Ports Authority. Ang nasasaksihan nating kapakinabangan at mga mabubuting katangian ay ang PAGASA. Pinangungunahan ito ng lakambini ng PAGASA, Binibining Marie Sherry Ann Tormes, Miss Global 2022, kasama ang Saliwindakan Dance Company. Ang cluster ay binubuo ng mga masisipag na mga kawani mula sa Department of Education. Commission on Higher Education. TESDA.
Philippine Sports Commission. Paparating po sa tanghalan ang contingent ng National Youth Commission na pinangungunahan ng Chairman Undersecretary Ronald Cardema. Kasama po niya sina Assistant Secretary Lawrence Diestro, Executive Secretary Lea Villalon, Congresswoman Marie Cardema at Congresswoman Drixie May Cardema. Ang grupo po nila ay nakatuon for advocating the return of mandatory ROTC, CAT, and scouting for the Filipino youth. Ang NYC contingent ay binubuo ng mga kadete mula sa Philippine Merchant Marine Academy, Philippine Safety Academy, youth leaders at ROTC Corps commanders ng iba't ibang universidad. Narito na po ang Girl Scouts of the Philippines. Department of Science and Technology. At syempre pa, narito rin po ang Philippine Space Agency. Ang kasalukuyang kapakinabangan at mga mabubuting katangian ay ang saya. Ito ay pinangungunahan ni Binibining Chelsea Lovely Fernandez, Binibining Pilipinas Globe 2022 at Miss Bikini Philippines 2020. Kasama ang Centro Escolar University Folk Dance Troupe. Binubuo ang cluster na ito ng mga masayahing mga kawani mula sa Department of Tourism. Papalapit po sa ating tanghalan ang Department of Foreign Affairs. Kasama rin po natin sa umagang ito ang Light Rail Transit Authority. Ang Metro Rail Transit 3. Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang Tourism Promotion Board. National Parks Development Committee at ang Intramuros Administration. Ang kasunod na kapakinabangan at mga mabubuting katangian
ay ang karangalan na pinangungunahan na nakambili nito na si Binibining Angelia Gabrena Ong, Miss Earth 2015. Siya ay sinusundan ng Singdao Philippines Performing Arts. Ang klase na ito ay binubuo ng mga magigiliw na mga kawani mula sa National Commission for the Culture and the Arts. National Historical Commission of the Philippines. National Library of the Philippines. National Archives of the Philippines. National Museum of the Philippines. Komisyon sa Wikang Pilipino. At ang komisyon o ang National Commission on Indigenous Peoples. Atin naman pong kilalanin ang mga masisipag na mga kawani mula sa iba't ibang pamahalaang lokal at ahensya ng Kalakhang, Maynila. Ito ay pinangungunahan ng 96 Band ng Bacoor, Cavite. Sinusundan ito ng mga masisigasig na mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority. Sinusundan ito ng mga pamahalaang lokal ng NCR, kabilang na ang Lungsod ng Maynila. Lungsod ng Caloocan. Paparating po sa ating tanghalan ang 96 Band ng Bacoor, Cavite. Kasama po natin sa umagang ito ang pamahalaang lokal ng Lungsod ng Maynila. Ang Lungsod ng Caloocan. Kasama rin natin sa umagang ito ang pamahalaang lokal ng Lungsod ng San Juan. Na sinusundan ng pamahalaang lokal ng Lungsod ng Valenzuela. Kasama rin po natin ang pamahalaang lokal ng Lungsod ng Malabon.
Kasama rin po natin ang mga masisigla, mga tagapamahalaang lokal ng lungsod ng Mandaluyong. Na sinusundan ng pamahalaang lokal ng lungsod ng Marikina. Kasama rin natin sa umagang ito ang pamahalaang lokal ng lungsod ng Parañaque. Atin naman pong salubungin ang mga tagapamahalaang lokal ng lungsod ng Taguig. Kapiling din po natin sa umagang ito ang pamahalaang lokal ng lungsod ng Quezon. Mabuhay ang mga kawaning lokal! Ang huling cluster ng ating parada, ang natatanging cluster na nilalahukan ng iba't ibang pribadong institusyon, pangkat, volunteers, at mga non-government organizations. Nariyan po ang Knights of Rizal. Narito po ang Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated. The association is home to hotline 16016. Ito po ang kauna-unang non-government organization na
na may 24 na oras na emergency reporting hotline. Ang asosasyon na ito ay binubuo po ng 28 fire brigades all over Metro Manila, complementing its over 2,000 volunteer firefighters at medics. Meron po silang more than 100 fire engines, water tankers, rescue ladders at ambulances. Ito po ay pinamumunuan ng President Emeritus George Go Pensiong at President Wong Chung Sha. Ang Association of Volunteer Fire Chiefs at Firefighters of the Philippines ay isa ho sa pinaka-biggest volunteer firefighting group sa ating bansa. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ng ating Fire Chiefs at Firefighters of the Philippines. Muli po, palakpakan natin ang Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines. Sila po ang nagsagawa ng seremonya ng paanyaya para po sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang mga rider po na nasa ating harapan ay mula po sa South Classic Association. Alab ng puso. Ito ang nagbibigkis sa ating mga kapakinabangan at mga mabubuting katangiang ating tinamasa. 125 taon ang nakalilipas mula nang tayo ay maging isang bansa. Kagaya ng isang leba na patuloy na naglalayag at nagdadala sa atin tungo sa kapanatagan, ang mga layag ay kumakatawan sa ating patuloy na pakikipagsapalaran tungo sa kinabukasang pinapangarap ng bawat henerasyon. Ang alon ay kumakatawan sa daloy at pagbabago na nagpapaalala sa buhay na magpatuloy, magsikap at magpakatatag. Ang alab ng puso ay ang init, sigla at pagsisikap upang maabot ang iisang layunin at pagtupad sa iisang pangarap. Ito ay sumisimbolo sa ating lakas ng loob at determinasyon upang magtagumpay. Ang araw na ito ay isang pag-alala sa katapangan, kahusayan at kabayanihan ng ating lahi na nagpupursigi upang marating ang pagiging malayang Pilipino. Ating ipagdiwang ang samot-sari nating mabubuting katangian at nagpakita na tayo ay iisa sa puso at diwa. Alam ng puso, sa dibdib ko'y buhay, hindi sumusuko sa hirap at lumbay. Sa mga manlulubi, hindi masisiin, duyan ng magigiting, hindi maabi. Kabuti ay batid, di ka naman taon. Nang naguyong kani, tayo'y mga bagay. Isang puso pa rin, isang
ba man ang mga bituin sa isang kalawakan maniningning, magkahawak kamay sa lilim ng mulang lalangin, umaawi. Mabangon man sa tubig matapos ang bagyo. Lahat magkakapipisig, patuloy na sumusulong, isang puso marin, isang alam sa dilim. Iba't iba man ang mga bituin sa isang kawakan maniningning, magkahawak kamay sa lilim ng mugaw na langit. Umaga pabili, dili magpapiti, tungganing awit kong dili mapahilo. Umaga pabili, dili magpapiti, tungganing awit kong dili mapahilo. Umaga pabili, dili magpabili, tungganing awit kong dili mapahilo. Tungganing awit kong dili mapahilo. Isang puso marin, isang alam sa dilim. Iba't iba man ang mga bituin sa isang kalawakan maniningning, magkahawak kamay sa lilim ng mugaw na langit, umaawi. Alam ng puso.
Bulati sa 3 dako, binubuo ng mahigit 7,000 bulo. Yan ang bayan ko. Kayo manggi ang gulay namin, likas na masayain at san man makarating. Kapansin-pansin ang galing, ngunit kahit may samot-saring sari-sariling pinaniniwalaan. Ngunit kahit may samot-saring lengguaheng hindi ko na naiintindihan, tayo ay iisa sa puso't diwa, hinding-hindi mag-iiba. Taas noo, kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di pa aapinin man, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sa usari ay mananatiling iisa. Ang pusong Pinoy ay matibay, walang ibang nais kung di ay ang magtagumpay sa bandero ng buhay. Ngunit kahit may sari-sari-sari-sari pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring naupusong ating pinaniniwalaan, tayo ay isa sa puso't diwa, hinding-hindi mag-iiba. Taas mo kahit kanino, ang lahi mo ay Pilipino. Hindi na kilalanin kahit di maaaminin man, binabagyo man lagi, magsisimula muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sabog-sari ay mananatiling iisa. Ngunit kahit may samot-sari, sari-sariling pinaniniwalaan, Ngunit kahit may samot-saring katuwaan, kailan ba kaya matutulugan? tayo ay isa sa puso't diwa, hinding-hindi mag-iiba. Taas mo kahit kanino, ang lahi mo ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di maaapinin man, Binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit sabog-sari ay mananatiling iisa. Muli po natin bigyan ng isang masigabong palakpakan ang mga nagtanghal, ang mga mananayaw ng Malabon at Navotas, tanghalang Batang Sibol, Malaya Dance Theater, at ang Malabon Concert Chorus. Likas na masayahin at san Nais din nating pasalamatan at bigyan natin ng masigabong palakpakan ang magagaling nating mga awit. Ferdinand Aragop at CJ Caamino, at Tinagian Magdangal, Vicky Bradshaw Volante at Lara Maide. Tayo ay isa sa puso't diwa. Mga kaibigan, ang Philippine Philharmonic Orchestra sa pangunguna ni Maestro Hermenegildo Ranera. Halina't kilalanin ang lahing di maaapinin, binabagyo man lagi, magsisimulang muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran, kahit samsari ay mananatiling iisa. Iisa. Ang pusong Pinoy ay matibay,
At dito po nagtatapos ang ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga nagsidalo at nakiisa sa Araw ng Kalayaan. Muli po, palakpakan din po ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Nais lang namin paalalahanan ng lahat na manatiling nakaupo hanggang sa makaalis ang ating Pangulo. Maraming salamat po.